Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito, itong pagpapanik ng China. Dahil sa nabalitaan nila na mag-deploy na ng napakaraming missiles dyan sa Yaguni Island, malapit mismo yan sa Taiwan. Yan ay 100 kilometers from Taiwan. Makikita lang ang isla ng Taiwan kapag tumungtong ka sa bundok ng Yaguni Island ng Japan. At very strategic. Doon mismo sa isla na yan ng Japan ay nalalagyan nila ng missiles ay pwedeng maabot mismo ang mainland China. Kaya kapag nakapag-impact yan ng Japan sa isla na yan ng napakaraming missiles ay checkmate na ang China dahil malapit na mismo sa hindi na kailangan lilipad ang eroplano missiles na diretso. At ang China naman, kung tatargetin nila ang Japan, ay anong makuha nila kung tatargetin nila yung isla, di ba? Ang mainland ay malayo-layo Ang mainland ng Japan sa galing sa mainland China, nasa yata yan, 500 kilometers. Medyo malayo-layo. At may oras pa din ng Japan na mag-prepare kapag may lumipad na missiles galing China ay pwede pang ma-intercept ito. Kaya kung doon galing ang mga missiles sa yung Yabuni Island ba yun, kung hindi ako nagkamali, at papuntang China yan, mainland, ang mga missiles, kapag doon ipaputok, ay talagang tatamaan ng China niyan. Kaya nagpanic mode ang China, nagpadala ng kanyang top diplomat sa France. Bakit France ang pinuntahan nila? Hindi naman ito nila kasama sa di ba? So ito yung top diplomat si Wang Yi. Wang Yi used a phone with his French counterpart to say the two sides needed support each other, underscoring Beijing push to win diplomatic backing during a spat with Japan. Ayan, so nagpatulong sa France ang diplomat nito na parang mag-mediate ang France sa medyo bangayan ng China at Japan ngayon. Hindi siya humingi kay Kim Jong Anong magawa ni Kim Jong baka sampalin pa siya dyan ng Prime Minister ng France. Kay Putin naman, pilay na si Putin Pilay na nga, humingi na nga ng tulong sa Korea ng sundalo. Wala na siyang mahingi pa kay Putin. Ngayon ang problema, bakit sa France siya lalapit? Alam naman natin na ang France ay membro ng NATO at ang NATO ay talagang papanig yan sa Pilipinas. Nagpahayag na ng support ang NATO sa Pilipinas at Taiwan. Kaya wala talaga. Ano bang nangyari sa China? Bakit nagpapanic mode sila ngayon? Bakit pati sa kalaban lumapit sila? Bakit lumapit sila sa France? Alam nila na kalaban yan Alam nila na hindi nagustuhan ng France ang ginawa ng China diyan sa karagatan ng Taiwan at Pilipinas. Kaya para sa karagdagang impormasyon ng balitang ito, meron tayong isang kaibigan sa vlogging. Ito ang Pinoy historiador. Si historiador ay napakagaling na vlogger ito, isang idol ko. Kaya hiram tayo sa kanya ng video at atin panoorin ito. Ayan na, China, tila nagmamakaawa at nakiusap pa. Akala ng marami, ang China ang pinakamakapangyarihan at hindi matitinag sa Asya. Pero bakit bigla na lang parang nagpanik sila ngayon? Ito ang dahilan daw dyan sa pagpapanik ng China ay nang marinig nila na ang Japan pala ngayon ang gumagawa ng Patriot missile. Isa sa pinakamahal at pinakamagandang missile ng American at battle-tested na. Ito ang kinakatakutan ng China dahil nga isang pindot lang ay nasa 20 minutes lang daw aabot na sa China Kasi mga supersonic missiles yan, magbilis. At hindi lang yan, merong ginawa ngayon ang Japan na supersonic. Mas mabilis pa na ito sa hypersonic na mga missiles na gawa ng Japan ngayon na hindi kayang habulin o intercept ng mga missiles ng China. Kaya dyan natatakot ang China sa Japan kasi alam nila na ang Japan ay battle-tested na yan ng World War II. At kahit maliit na bansa ay matatapang kasi
meron nga silang dugong samurai, dugong ninja, dugong mga mandirigma talaga eh. Di ba mga kababayan, magaling sa samurai ang mga ano eh, magaling sa katana, di ba, ang mga samurai, saka mga ninja. Kaya sa history ng background history ng pagiging warrior, ay wala sa kalingkingan yung China na yan. Kaya takot na takot sila sa Japan. Ngayon, nagsasabi pa sila na kung gagawa ang Japan ng maling kilos, ay makatikim daw sa China. Sumagot naman ang Japan na baka kayong makatikim. O saan ba kayo maniniwala dyan, mga Golden Boy? Ang Japan na hindi yan sinungaling eh. Sila yung sa buong mundo, ang mga Hapon, ang mga honest na mga tao. At walang magnanakaw sa Japan ha, dahil pinuputulan ng daliri. Ang mga taong nagnakaw lang doon ay mga yakuza, kaya maraming putol ng daliri. May kapatid ako na nagtrabaho ng Japan noon, naiwan yung bag niya sa train station. Pagbalik niya ay nandun pa rin. Matagal siya nakabalik kasi malayo ang biyahe. Halos kalahating araw naiwan yung bag. Pagbalik niya ay naroon pa rin dahil nga hindi mga magnanakaw ang mga Hapon, at lalong bihira lang ang sinungaling. Iwan ko lang ngayon kung maraming sinungaling na Hapon, pero hindi, dahil nga meron silang bushido na itong idealism. Ang bushido is warrior code, isang libro yan na nakasulat doon ang The Warrior's Code, kung anong dapat gawin ng mandirigma. Kaya meron silang ganyan eh. Sa China, anong meron doon? Yung Shaolin na hindi naman talaga yun sa China. Ang Shaolin ay galing yun sa Tibet. Mga Tibetan monks yun, mga Shaolin yun. At maraming inchik na naroon sa Shaolin Temple, pero ang Shaolin Temple ay wala sa China. Ang origin yan ay galing talaga sa Tibet, which is Buddhism, mga monghe. O diba, sinong sinungaling? Kiniklaim nila na Chinese yung mga monks eh. Yung mga monks, mga Buddhist yun eh. At inaagaw nila ang Bhutan ng China. Ang Bhutan ay partiyo ng Tibet. Kaya sinungaling talaga ang China, mga kababayan. Wala nang diyan, sinungaling talaga. Okay, so patuloy tayo dito sa ating kapatid na historiador. Kudos kay historiador, at pakisigit na rin sa kanyang channel na Pagaling na Vlogger. Tila kinabahan na sila sa gulong kinakaharap nila laban sa Japan. Bakit kamo? Dahil sa isang maliit pero napaka-estratehikong isla ng Japan, ang Yonaguni Island, na ngayon ay armado na ng mga missile na kayang umabot hindi lang sa Taiwan, kundi pati mismong mainland China. At hindi lang sila nag-aalala, nakiusap pa. Oo, nakiusap ang China sa Japan na itigil ang plano. At hindi lang yan, lumipad pa ang mga diplomat ng China papuntang France para humingi ng suporta at saklolo. Desperado na ba sila? So, desperado na nga ba? Hindi desperado eh. Natuduwag talaga. Natuduwag at nag-panic mode na ang China. Dahil alam nila na ang Japan ay hindi basta-bastang bansa yan. Dahil noong World War II, nag-iisa lang ang Hapon eh. Noong World War II ay nilibot ng Japan eh. Ang buong Asia ay kinantir ng Hapon eh. Kinuha yung mga ginto, di ba? Ang mga babae nire-rape, ang mga lalaki pinapatay yung kapanahon na ng giyera. Kaya alam ng Chinese kung gaano ka-cruel ang mga Japanese kapag digmaan. At baka the history will be repeated eh. At mangyari na naman yung sinasabi kong the Nanjing Massacre, na halos isang nayon sa Nanjing, China ay minasakir ng mga Hapon
nirape yung mga babae, yung mga lalaki, putol yung mga ulo. Nandyan sa Google, i-google nyo nga mga Golden Boy na makikita nyo, grabe. Gruesome images. Makikita nyo, gumugulong yung mga ulo eh. Black and white nga lang. Grabe ka cruel ang mga Hapon. Kaya dapat hindi sinabi ng Chinese spokesperson, hindi nagsuri yung animal eh. Dapat nagsuri siya sa Prime Minister nung sinabi niya na pugutan niya ng ulo tong Prime Minister na babae. Bakla yun eh, yung si Jun Japon. Mukhang bakla yun eh. Baklang chinilas yung mukha. Baklang chinilas. Mukhang baklang chinilas yung ganyang mukha. Kaya siguro mas maganda pa sa kanya itong Prime Minister ng Japan eh. Kaya ganun talagang mga bakla eh. Kapag babae, galit sila sa babae. Bantakin yung sinabi na putulan ng ulo. Napakawalang iya. Kahit ako magalit ako niya. Sinabi pa naman sa National TV, di ba? International TV. Sinabi International News. Lahat ng nakarinig. Dapat lumuhod siya sa harapan ng Prime Minister ng Japan at humingi ng tawad sa kanyang sinabi na gano'n. Yun kasi ang nagpasiklab sa Hapon eh. Yun ang ugat ng pagkagalit ng Hapon. Kaya ora mismo ay niredy nilang kanilang mga missiles at gumawa na ngayon ng military base sa itong Yaguni Island. Malapit sa Taiwan, malapit din sa China yan. Kaya diyan natatakot ang China. Dahil mukhang mauulit ang history. Baka yung ulo ni nila, spokesperson, baka yung mauna eh. Ako'y natatakot pala diyan. Okay, tapusin na natin ang balita courtesy sa atin ng historiador. Ang oo. Samantala, habang umiinit ang sitwasyon sa norte, dito sa Southeast Asia, nakatutok na ang mga missile ng China sa mga kaalyado ng Amerika. Patay tayo Kasama na ang Pilipinas. Naku, Delikado na ba tayo? Huwag kayong mag-alala dahil ang sagot ng Pilipinas, India at France ay isang malupit na show of force. ayan, so totoong malupit yan, mga kababayan. India pa naman, di ba? Sa world history, ang earliest civilization of all time ay Egypt, India at China. So yung tatlo na yan yung mga early civilization of the ancient world. Kaya hindi basta-basta ang India kasi kasabay na niyan ang Egypt, kasabay niya ang China sa pagdami ng populasyon sa mundo. At sila yung mga nauuna sa teknolohiya. Kaya kung sabihin natin na India, naku, delikado yan. Kasi napakaraming napakaraming Indian. Kasi mahilig sa spices, di ba? Kaya fertile, dumami sila parang daga eh. Kaya nga mahilig sa daga. Di ba yung mga Indian, ang dami-dami. Ang babaho pa ng mga Indian, di ba? Kapag magkipag-wrestling yan sa mga inchik, ang liliit ng mga inchik eh. Tsaka yung buto ng mga inchik marupok, nababali yung mga buto ng inchik. Yung sa Indian, ang titigas ng may itim yung buto ng mga Indian eh. Patitigas, hindi nababali. Kaya pagdating sa wrestling, sa digmaan, balik-balik talaga itong mga inchik sa mga Indian na yan. Sa mga Indiano na yan. Mga kababayan. Ang lalaki pa naman ng mga Indiano, mga balbasarado eh. Doon pa lang kiliti ng mga inchik eh. At baka mapapakla sila eh. Mapapakla sila sa mga Indiano na yan. Okay, so India at France, di ba? Imbis na humingi ng tulong ang China sa France, ang ginawa ng France ay nagpadala ng mga warships at sumama sa sa military drills ng mga warships sa WPS. Kaya umiyak na naman ang China. Hindi nila alam na galit ang France sa kanila eh. Lumapit pa naman sila doon para sa tulong.
bakit naman tutulong ang France sa China, di ba? Magkakalaban yan eh. Siyempre, NATO ang France at ang NATO ay kalaban ng China. Okay, so tapusin na natin ang video courtesy ng historiador. Sa West Philippine Sea. Tara, panoorin natin. Paglalagay ng missile sa Yonaguni. Sabi ng China, ito daw ay magpapalala ng tensyon. Pero sa totoo lang mga kahistoryador, ang tunay na dahilan, natatakot sila. Natatakot sila na ma-checkmate ng Japan at Amerika bago pa man magsimula ang putukan. Isipin nyo, ang China na laging siga sa West Philippine Sea, ang China na laging nambubuli sa ating mga pangingisda, ngayon ay nagmamakaawa sa Japan. Ito ang senyales na gumagana ang ating estratehiya. Okay, so itong tapusin natin mga kababayan. Na ba tayo? Huwag kayong mag-alala dahil ang sagot ng Pilipinas, India at France ay isang malupit na show of force sa West Philippine Sea. Tara, panoorin natin ang tunay na dahilan. Natatakot sila. Natatakot sila na ma-checkmate ng Japan at Amerika bago pa man magsimula ang putukan. Isipin nyo, ang China na laging siga sa West Philippine Sea, ang China na laging nambubuli sa ating mga pangingisda, ngayon ay nagmamakaawa sa Japan. Ito ang senyales na gumagana ang ating estratehiya. Ang tawag dito sa military terms ay Anti-Access Area Denial o A2-AD. Ito mga kababayan ang hindi alam ng China na palibasa at hindi sila sanay sa giyera eh. Itong tinatawag na access denial na strategy ng Amerika ay yung isarado ang daanan mo, wala ka ng access, mag-deny ka sa access mo. Yan ang ginawa ngayon ng Japan at United States eh, yung sa Yonaguni Island na sarado na kasi nandun na yung mga missiles ng Japan eh. At ang mga missiles na yan ay yung mga Patriot missiles na designed in the US but made in Japan. Kaya kung made in Japan, alam natin na talagang garantisado. Parang made in Germany yan eh. Kapag made in Germany, made in Japan, made in US, garantisadong mga kagamitan yan. Pero kapag China ay naku, siguro 10 missiles ng China ang puputok doon, 4 lang. Pero sa made in Japan na missiles at US, lahat pumuputok talaga. Kaya paktay na yung mga wakangan ng mga itsik na yan. Mga kabuliboy. Kaya dito sa access denial ng Amerika na strategy, ay wala na. Kasi checkmate na eh. Checkmate na sila dyan. Wala silang strategy. Ang kanilang strategy ay wolf warrior strategy. Yun yung pananakot lamang. At palabas ng mga broadcast, mga artikulo sa social media na sila ay matapang, marami sila at marami silang armas, maraming barko, maraming submarino. Yan ang kanilang mga kampanya na mga fake news. Sila yung origin ng fake news, ang China, mga golden boy. Dahil sa China ay naimbento ang fake news. Sila talagang pinangyarihan yan. Ay nako, pang-inchit nga naman. Wala na kayong access, sarado na eh. Pagdaan nila ng WPS, sarado na rin. Nandun na ang Amerika at Pilipinas. Pagpunta naman nila ng Taiwan, nandiyan ang Japan. Wala na, paano ba sila makakalabas dyan? At kung gagamit sila ng pwersa, tutulong na ang Australia, ang France, ang Great Britain, ang NATO. Tutulong lahat. At mangyari sa kanila, mapupulbos ang China kung magtapang-tapangan ba yung mga hinayupak na mga inchik na yan. Okay, so ito lang ang ating episode ngayon at tapusin na natin. At maraming salamat kay Historiador sa ating hiram na video at marami rin salamat sa YouTube. Sana ay ibalik na ating monetization. Hanggang sa muli mga kababayan, pag-comment na lang sa ating comment section
Ano masasabi niyo dito sa pananakot ng China sa Pilipinas? Pag-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang ng channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.